Okay, papasok na tayo sa trabaho. Meron pa tayong maaga pa, 7:51 pa lang. 8:30 ang pasok ko pero 7 pa lang yung 7:51 pa lang umalis na ako dito sa bahay. Para may oras pa ako makapaglakad sa trabaho. Ang laki na naman ng space nito. Okay, ganito yan. May pagkukwentuhan tayo. Nagkukwentuhan kami ng mga katrabaho ko. Yung may 70 years old, merong almost 70. Lahat sila yun. Ilan sila? Marami silang matatanda doon na mga katrabaho ko. 3 yata. 3, 4. Pinakamatanda doon is yung 71. Yes. Sabi ko, napagkwentuhan lang naman kasi siya din naman na nag-share ng buhay niya. Kaya napatanong na din ako. Hindi naman ako talaga yung nagtanong pero directly siya na din ang nagsabi. Yun. Sabi niya, hindi daw siya makatigil sa pagtatrabaho dahil gawa ng health insurance niya. Kasi ito pa lang si katrabaho ko nga, ito pala ay marami palang sakit. Puro tinamaan siya ng kung ano klaseng sakit, cancer, leukemia. Alam mo yun, bata pa lang siya yata, meron na siyang cancer. Tapos gumaling, nawala. Paano siya nakipaglaban sa buhay niya? Alam mo yun? Pero alam mo, fighter siya. Ganon dito. Ganon ang mga tao dito. Kahit may mga sakit sila, patuloy silang lumalaban sa buhay. Patuloy silang nagtatrabaho. Tapos, syempre, nauospital yan, magli-leave, tapos makaka-recover. Pag naka-recover na uli, balik uli sa trabaho, ganun sila. Yun. At saka yun nga, kaya hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho dahil nga yung kailangan niya ng health insurance niya. Kasi, mahal din naman ang gastos. Yun. Meron naman siyang sarili niyang health insurance, yun nga galing sa trabaho niya. Plus, ano pa? Yun nga, kaya hindi siya makatigil-tigil dahil paano kung di niya ma-afford. Basta ilang sakit na yung pinagdaanan niya, mga matitinding sakit. Ngayon naman ay bumalik na naman yung cancer niya. Akala niya cancer-free na siya, pero hindi pala. So nag-treatment pa rin siya kahit nagtatrabaho siya. Ganun dito, grabe. Talagang laban. Sabi niya, ako makatigil kasi nga kailangan ng health insurance ko. Kailangan ko masustentuhan yung mga gamutan ko, diba? Pag tumigil ako, paano ko masusustentuhan yun, diba? Ganun, yes. Ganun ang buhay. Patuloy na lumalaban. Yun. Tapos, yung isa naman, tinanong ko ganun din. Ito namang nasa likuran ko. Grabe naman pagkakadikit sa likod ko. Like as in. Sobrang dikit sa likuran ko. Like, parang sinabi niya, lumayas ka sa harapan ko. Parang ganun. Pasora itong mga ga-drive dito eh. Yun. Ganun din yung isang katrabaho ko. Anong edad naman noon? Parang 60, yung relyebo ko. 60, 65? 66? Di ko maalala kung anong edad niya. Okay naman daw yung kanyang pamumuhay. Kahit, alam mo yun, sabi ko, bakit nagtatrabaho ka pa rin? Samantalang, dapat namamahinga ka na lang. Sabi niya, natatakot akong tumigil pagtatrabaho dahil baka, alam mo yun, maubos yung savings ko, maubos yung akin. Sabi ko, ba't mauubos? May pension ka naman, di ba? May pension daw naman siya, pero hindi naman daw ganun kalakihan mula dun sa asawa niya yung nakuha niya. Tapos sabi ko, bakit? Basta maliit daw, hindi ko alam bakit, siguro hindi rin nakapaghanda yung asawa niya. Or parang nasabi niya na may dating asawa yung asawa niya. Parang pangalawa siyang asawa. So siguro doon napupunta yung, ang tawag dito, yung pension, yung kalahati ng pension or yung buong pension doon sa dating asawa. Kasi depende yan eh. Kapag matagal kayo nagsama, siguro mas matagal silang nagsama nung unang asawa, mga 20 years siguro. Kaya napapunta doon sa babae yung pension, parang ganun hindi ko alam. Basta, anyways, yun nga. Sabi niya, may sarili na naman daw siyang bahay, kumbaga. So, at least, naalis yung isang malaking problema. Pero, syempre, may tax pa daw yan. Binabayaran din niya yung tax. Pero kung tutuusin, secured siya. Talagang hindi siya dapat matakot. Meron din siyang life insurance niya. Tapos, pinakita niya rin sa akin yung life insurance niya. Sabi ko, wow! Sabi ko, para saan yung life insurance mo? Sabi niya, para pag namatay ako, hindi problemahin ng anak ko kung saan ikukuha ng pampalibing sa akin. Sabi ko, hindi naman kakailanganin ng ganyang kalaking bayad para sa pagpapalibing mo. Kabaong, magkano lang ang kabaong? Maybe $5,000. I don't know how much.
Kailangan ko mag-research kung magkano ang bayad sa kabaong. Sabi ko ganyan. Kasi hindi ko alam kung magkano. Paano mo ba gustong ilibing? Sabay ganun napagtanongin na rin namin. Gusto mo ba ng cremated or gusto mo ba na ilagay sa kabaong at ilagay sa sementeryo? Sabi niya, gusto ko ilagay ako sa kabaong. Sabi niya, ayoko ng cremate, sabi niya ganun. Ilagay ako sa kabaong, ilagay ako sa sementeryo. Siyempre, mahal yun, di ba? Sabi ko, yeah, mahal nga din yun. Hindi ko alam, sabi ko nga, hindi ko alam kung magkano ang kabaong, nakapag-research ka na ba? Sabi ko sa kanyang ganun. Tapos, hindi pa daw. Tapos ko, parang mura lang. Kung hindi ako nagkakamali, mura lang. Parang $5,000 lang yung last research ko, pero matagal na yun. Hindi ko alam kung ilang taon na yun. Ngayon, hindi ko na alam kung magkano. Tapos, yun namang sa sementeryo, yung paglalagyan ng patay, ng katawan, yung remain mo is, hindi ko alam kung magkano rent. Nung rerentahan mo pa rin yun buwan-buwan. Sabi niya, so yun, parang doon daw mapupunta yung kanyang katawan. Parang ako, sa isip ko, sabi ko sa kanya, ako kasi, pag namatay ako, hindi ko papalibing ang sarili ko. Papakremate ko na lang yung sarili ko para wala nang babayaran ng buwan-buwan sa upa sa sementeryo. Yun. Sabi ko sa anak ko, nasa iyo kung gusto mo i-keep yung aking mga abo, pag ako'y namatay na, or isaboy mo na lang kung saan. Sabi ko sa kanyang ganun. Hindi ko alam, pero hindi ko pa nalalaman ng basta. Sabi ko, bahala ka kung gusto mo i-keep yung aking patay na katawan, yung aking abo. Yun. Basta ako, yun ang gusto ko pag namatay ako. Gusto ko ipakremate yung katawan ko para wala nang babayaran sa sementeryo buwan-buwan. Hindi ko alam kung magkano yung cremate, pero na-research ko na rin basta nalaman ko na rin kung magkano, pero nung ilang taon na yun, nagre-research na ako kung magkano yung babayaran ko. Yun, kaya sabi ko sa kanya, parang masyado namang malaki. Sabi niya, para sa kanya na din yung sobra, sabi niya ganun. Para kahit pa paano hindi niya problemahin pag ako'y namatay, sabi niya ganun. Sabi ko, so, kaya ka nagtatrabaho para lamang pantanggal inip or what? Sabi ko sa kanyang ganun. Sabi niya, sana rin daw yun kasi ano daw gagawin niya sa bahay. Solo lang naman daw siya sa buhay kasi nga wala na yung asawa niya, patay na. Magtrabaho na lang. Meron naman siya mga kapatid dito sa area namin. Area ito. Malapit-lapit lang dito. Mga 5-10 minutes lang ang drive. Yun. So, nagkikita-kita sila ng mga kapatid. Minsan, pinupuntahan siya ng mga kapatid niya sa kanila. Minsan, yung apo niya or pamangkin niya napunta sa bahay. Yun. Sabi ko, okay. Ako kasi, pag matanda na ako, pero hindi ko rin naman masasabi. Kasi pag tumanda na ako, baka ako ganun din. Magtatrabaho pa rin ako. Kasi baka matakot din ako na mawala ng pera or masaid ang ipon. Kasi naiintindihan ko naman yung kanyang takot. Kasi minsan ganun din yung sinasabi ko. Ganun din yung takot ko sa sarili ko na paano pag tumigil ako pagtatrabaho? Baka maubos din yung lahat ng meron ako, yung savings ko, di ba? Paano kung magkaroon ako ng matinding sakit, di ba? Isa pa yung babayaran ko, syempre may insurance nga ako. Paano kung yung insurance ko ang i-cover lamang partially, di ba? So, mahirap. Kaya talagang yun ang kinakatakot ko din naman talaga. At talagang understandable naman yung kanyang nararamdaman. At least iniisip niya yung mga ganung bagay. So yun, kaya hindi daw siya tumitigil sa pagtatrabaho dahil para malibang siya. Ako, pag ako'y tumigil ng pagtatrabaho, naisip ko, gusto ko na rin mag-quit ng pagtatrabaho pagdating ng panahon, pag talagang stable na yung pag meron na akong pension, syempre, yun, hinihintay ko yun. Pag meron na akong pension, di kahit tumigil na talaga ako pagtatrabaho. Yung as in, pagtatrabaho sa iba. Tapos, syempre magtatrabaho pa rin ako sa bahay. Yung ganito, yung ipagpapatuloy ko pa rin itong aking vlogging para ito yung pinakang income ko. Para kahit pa paano is, hindi ko na kailangan magtrabaho sa labas. Tatrabaho pa rin ako sa bahay, pero enjoyable na yung parang hobby na lang. Ganun ang gagawin ko pagdating ng panahon. Pero hindi na ako ayoko na rin magtrabaho sa iba. Nakakapagod naman talaga magtrabaho. Pero depende pa rin. Hindi ko pa rin naman isasantabi ang pagtigil sa pagtrabaho. Kasi naiintindihan ko, ganun din yung takot na nararamdaman ko pag tumigil ako pagtatrabaho. So yun, hindi siya natigil talaga sa pagtatrabaho. Sabi niya, okay naman daw ang pera niya. Meron naman daw siyang savings talaga. Talaga lamang yun ang way niya para, anong tawag dito, para hindi siya mainip. Yun. Marami naman kasi tayong mga tao na hindi natin alam kung paano natin i-entertain yung sarili natin. Ako alam kung paano ko i-entertain ang sarili ko pag tumigil na ako pagtatrabaho. Yun.
Yun lang naman talaga yung sekreto ng buhay is kung paano mo i-entertain yung sarili mo. And plus, number 2 is kung paano mo masusustentuhan pa rin yung sarili mo. Kaya talagang mahalaga na hindi ka pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Okay? Hanggat malakas ka pa at hanggat kaya mo pang kumita ng pera, kung wala kang pera at hindi mo kayang sustentuhan ng sarili mo, ay talagang huwag kang titigil sa pagtatrabaho. Yun ang key. Yun ang susi. Okay? Kasi marami sa iba, hindi nila naiintindihan yun or hindi nila nadidiscover sa buhay nila yun na kailangan ay patuloy pa rin kayong magtatrabaho. Patuloy pa rin kayong magkakaroon ng income or patuloy pa rin kayo na may pagkukunan ng income para nang sa gayon ay hindi kayo nervyusin kung paano at saan kayo kukuha ng pera. Yun ang hindi naiintindihan ng iba. Basta ang naiintindihan nila is yung emotion nila na ayoko nang magtrabaho, nakapagod makipag-deal sa ibang tao. But big question is, kailangan mo munang tanungin ang sarili mo. Kung kapag tumigil ka ba sa pagtatrabaho, masusustentuhan mo pa rin ba ang sarili mong pamumuhay, di ba? Kung hindi, may choice ka ba? Wala, di ba? Kaya patuloy pa rin dapat sa pagtatrabaho. Yun. Ito ang susi. Huwag titigil sa pagtatrabaho. Kung hindi mo kaya ang pamumuhay mo, huwag kang titigil sa pagtatrabaho. Dahil nandyan ang pera, okay? Kung kaya pa ng katawan mo, malakas ka pa. Kahit pa ikaw ay may sakit, okay? Kaya ka nga may gamot, di ba? Dahil yung gamot ang tutulong sa iyo para kahit paano ay makapagtrabaho ka pa rin, okay? Alam mo ba lahat ng mga tao dito sa Amerika, may mga sakit sila yung iba, pumapasok may mga dalang gamot. Pati ako kahit ako, pumapasok ako, may bag ako ng mga gamot, dala-dala ko yan. Para pag inatake ako ng, halimbawa ay sakit ko. Halimbawa pag minsan hindi ako makahinga, kunin ko yung yung nebulizer. At hihinga ako. Kung minsan naman ay umatake yung allergy, iinom ako ng gamot para sa allergy. Or kung minsan naman kung umatake yung panic attack ko, kukuha ko ng gamot, 'di ba? So yan. Ganun ang buhay dito. Kasi yung iba hindi nila nadidiscover na, may sakit ako. Kailangan tumigil na ako pagtatrabaho. Hindi ko kayang pagsabayin ng pagtatrabaho at pagkakaroon ng sakit. Kaya, kapag may sakit ka, kaya, okay? Basta may gamot ka. Yun, mahalaga na matukyan mo sa mundong ito kung paano mo ina-navigate yung buhay mo, okay? Hindi mo pwedeng igapos or itali yung sarili mo sa isang bagay, okay? Sa isang pagkakasakit. Papasok na ako sa game. Good morning. Good morning. Well said. Take care. Thank you, you too. Marami akong mga katrabaho na gano'n, patuloy ang buhay dito. Tapos yung isa gano'n din, lahat sila, mga okay naman sila, meron sila mga pera nila, may mga ipon, may mga pensyon, pero tuloy pa rin ang pagtatrabaho nila. Pero kanya-kanya talaga yan kung paano mo talaga i-handle yung buhay, kung paano mo i-entertain ang buhay. Kasi nakakainip talaga ang buhay kapag hindi mo alam kung paano mo i-entertain ang buhay mo. So yung iba dito, na-discover nila kung paano i-entertain ang buhay nila sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Yung iba naman yun nga, lalo na kapag ikaw naman ay afford na naman nila. Maigi na kasi yung meron kang pera pa rin kesa yung masaidang pera mo. Yun, maigi na kasing may pumapasok kesa nawawala o nauubos ang pera. So yun. So na-discover nung iba na kumita pa rin ng pera. Kahit nagbabakasyon, kahit tumigil na sa pagtatrabaho, yun ang way. And at the same time, na-entertain pa rin ang buhay. So ganun, hindi tayo pwedeng basta tumigil sa paglaban sa buhay dahil ang buhay ay panghabang buhay na kagastusan. Okay? Alright, so hanggang dito na lang at ako'y nandito na sa trabaho.